Meron na 2 years na Kristiyano, tama? Bawat isa sa inyo. Meron naman dalawang taon na nakalilipas na kayo ay naging mananampalataya. Maaaring sa 2 years, meron mga ups and downs. Amen? Naranasan niyo ups and downs? Ha? May pagbagsak, may pag-angat, may sigla, may lukot, may tuwa, may gala. Tama? May gala, may lukot. Okay. Meron tayong karanasan. Pero lahat yan ay sakap para masabi natin, hindi pa natin narating. Amen? Sa 2 years, kahit marami ka nang naranasan, hindi mo pa narating. Even us, ang sabi mo ako, 25 years na Christian. Ayan. I can never claim na okay na ako. Tama, araw-araw na yung threat na kalaban. Pag sabi nyo nga yung salitang threat. Threat, pag sinabi threat, banta ng kalaban. Okay, nagbabanta lagi sa buhay ninyo, lalo na mga young people na agawan kayo ng puso, attention, pag-ibig sa Panginoon. Hindi pa natin nakamit. Number 1 point. Pangalawa, ano gusto ng i-point out. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Sabi niya, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Sabi niya, one thing I do bilang isang Kristiyano, lalo na kapag year-end party. Siyempre, pag party, masaya. Isikapin natin maging masaya. May raffle, may games. Pero lalo siguro masaya kung dinamo tayo ng Diyos. Amen? Lalo mas masaya kung merong nadagdag sa aking pagkakilala sa Panginoon. Katulad ng ating anniversary, ang sabi ay, grow in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lumago kayo sa biyaya. Paano hindi pa nakilala ng Panginoon? Hindi naman sa inyong kabutihan, di ba? Hindi naman dahil si Halloween, si Eagle ay mabait. Kaya sila naging Kristiyano. Sa ating kapangitan ng pagkatao, it is by grace alone. Amen? Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay naligtas. And we must grow in recalling and reviewing and ano bang pwede natin alalahanin natin palagi na biyaya lang ang pagiging Kristiyano. Amen? Grace. Kung sinabi Grace, sino may pangalan dito na kanitong Grace? Meron ba? Meron ang Grace ang pangalan niya? Wala. Okay, pag sinabi Grace, Ian, ang meaning ng Ian ay John. John means gracious. God is gracious. So si Ian Nazarel ay, ang Diyos ay makabagi. Ang Diyos ay mapagbiyaya. So si Leana is John pa rin. Tama? Leana, variation ng Buwana or John pa rin. So pareho silang may pangalan na God is gracious. Mapagbiyaya. So kailangan lagi mo alala yan. Napakaganda ng timing ni Gawin Dustin. Praise God, okay? Tama yan. Habang kumakain tayo sa laman, kumakain din tayo sa spirito. So grow sa grace. Okay? Gusto niyo po bang palalimin pa ninyo ang inyong pagkakilala sa Panginoon? Next year, 2025, sino ang nagnanais na gusto mo mas lumalim sa Panginoon? Meron ba? Wala. Basta ako, busy ako sa tinapay ko. Huwag akong guguloy. Okay? Grow. Alam nyo, anything that has life, tama? Lahat ng bagay na may buhay ay merong growth. Kahit puto lang yan. Tama? Look. Tama? Kahit puto lang yan. Yung puto, kahit hindi mo pinapakain, kumad yan, lisa yan, tapos mamaya lumaki na. Kasi, buhay. Amen? Yung halaman, naka-observe na kayo ng halaman? Kanina nanonood ako sa Facebook ng isang artist na napakagaling, yung Rolling Name Avengers. Naglalaban si Hulk at si Thor. Tapos, sa sobrang tagal niya nag-drawing, meron siyang tinanim na kamatis. Dalawa pa lang yung dahon. Tapos kasama niya sa time-lapse na napakarami, 1,666 siya tayo kanyang drawing na flip card. Alam niyo yung flip card, yung ginagano para may animation, di ba? Yung bata kami, ginagawa namin sa notebook. Flip card. Yung pinaka-YouTube namin, wala akong video nun. Yung drawing mo. Ha? So siya, yung drawing niya, inabot ng 100 days yung kanyang pag-drawing. Alam niyo yung halaman, napakaganda ng kwento ng halaman, habang nag-drawing siya, nakatalit
pasok, nakikita mo na habang nagpa-time lapse yung mabilis na video, lumalago din yung halaman hanggang sa nagpabunga yung kamatis, hanggang sa namatay ka. Kasama sa video. Tayo, yun. Hanggang sa namatay tayo, makita nawa sa atin yung pagbunga at paglago. Hindi natin deserve, hindi po deserve ng Panginoon na tayo ay tumatanda, pero hindi lumalago. Tama po, Kagani? Tumatanda, pero hindi lumalago. Isa sa mga itinalukot ni Kuya Dari yan, na kung noon pa, magkakakilala na tayo, Pastor, mas marami pa sana kami na ipaglingkod, mas marami pa sana kami natutunan sa salita ng Diyos. Amen? Pero, ang sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa, hindi naman nahuhuli ang lahat. Kalabaw lang ang tumatanda. Amen? Siya po dali, 60 plus na, 63 nung nakilala ko, kung di ako nagkamali. Pero, grow, lumago sa pananampalataya, pagkakilala sa Panginoon. Sana hindi kayong lumalago lang sa forma. Lumalago sa kulay ng buhok. Okay? Lumalago sa datingan. Okay? Alam nyo, if I can recall accurately, wala pa akong nakita magaling pumorma nung dumating ako sa Consuelo 5 years ago. Walang magaling pumorma. Basta alam ko lang na ginagawa sa Consuelo ay terno. Okay? Yun yun. Bulaklakin na duster, pagtaas, bulaklakin na pampara. Pero alam nyo, in 5 years time, hindi lang tayo pinalago ng Diyos sa pagkakilala sa Kanya. Ang dami. Ang dami, amen? Napasin nyo ba, kasabay ng paglago sa Panginoon, kasabay ng pagiging Kristiyano, ang daming idinadagdag na bonus ng Panginoon. Amen po ba? Meron lang naka-vario na clip. Dati ay putsoy-putsoy na pinaglumaan ni Kuya Daddy. Tama? Dati, aspak yung cellphone. Yan maka-iPhone ka. Tama ba? Aspak yung pamulit. Huwag naman sa alam. Okay? So, marami. Ibig sabihin, hindi lang ang Diyos ay mapagbiyaya sa panloob. Kung talagang papansinin natin, even our health, sabihin natin, yung glow up sa mundo ito, sa panloob. Kasama yan eh. Kasama yan. Kanina si Pastor Paul, di ba? Istigan natin. Sabi na kanina, nakikita ko sa mga YP ngayon. Sabi na, no, YP tayo, hindi ko ma-imagine na ganyan ako kapogi at ganyan ako kaganda. Or kaporma. Kasi, pag pinrobak namin yung picture namin, Duterte na lang ang kulang. Okay? Alam pasok ang mukha, nakatalagang mga tuwo. Tama, tapos yung t-shirt na, parang t-shirt ng lulong sa laki. Wala sa ayos, pero ngayon, napaka-decente ng mga young people. Pero let us make sure, okay? Pakasiguraduhin po rin na hindi kayo nagpapabongga lang sa panlabas. Okay? Merong modelo doon. Tama? Bonggang-bongga sa panlabas, pero halimaw ang loob. Kalansay ang loob. Dahil sa pananampalataya. Pwede ba yan? Yes, pwede yun. Maraming Kristiyano, maraming hindi Kristiyano na talaga namang forma, guwapo, glass ang skin. Nauso nga yun eh. Para daw salamin, parang hindi totoo yung kanyang mukha. Pero kalansay ang loob kasi wala pagkakilala sa Panginoon. Si Pablo, salamat. Sabi niya, hindi ako nagyayabang. Marami akong karanasan. Pero, I praise God. Nagpapatuloy ako. Sabi niya, ang ginagawa ko lang, I will forget yung nakaraan. Saan ka nasaktan? Forget. Saan ka nagkulang? Forget. Saan ka nagdapa? Forget. Yung lesson lang yung tatanggaan mo. Huwag yung pain. When you remember the pain, it will paralyze you. Any pain na dala-dala natin ay nagpa-paralyze po sa atin. Ano yung salitang paralyze? Ano pagkakain ninyo sa salitang paralyze? Hindi makagalaw. Or hindi makagalaw ng maayos. Parang na-stroke. Tama kasi dun sa part na yun, hindi ka gumaling. Diba? May atake si Satanas, tinatake si Rosalie, nasaktan siya sa isang part. Kaso, di ba, parang stroke, na-damage yung kanyang kamay. Nakaganito yung kamay niya.
Kaso kapag hindi nyo tinerapi gamit ang panalangin, ang salita ng Diyos, ang fellowship, ang pag-attend muli, ang pagpapalakas ng loob, yung stroke na yun, ano mangyari? Yung kanyang damage na yun, nakakalakad siya, pero kita mo na meron problema. Tama po ba? Lalo na yung titikol-tikol na. So marami ko siya gano'n, hindi umagaling sa mga pain ng nakaraan. Si Pablo ay forget the past. Amen? Forget. Pakisabi nga? Forget. Kalimutan. Maraming alaala tayo tatandaan sa 2024, pero please lang, huwag yung sama ng loob ang inyong tatandaan. Huwag yung kakulangan ng iba ang tatandaan. Tama? Huwag yung kapintasan ng iba ang dadalhin ninyong patawid sa 2025. Sabi niya, sinisikap kong marating ang layo rin na isko pangangka. Ano mo siya ikaw sinisikap? Sige, any other simile? Pag sinabi simile, kasi kahulugan ng salita ng sinisikap. Sige, may friend, hindi makahula. Sinusubukan. Maganda. Nagpupursige. Tama? Pupursige. Pag sinabi pursige, gumagawa ka ng effort. Hindi ka nagpapabaya. Na gano'n na lang. Hindi sumusuko. Maganda yun. Ang tao nagsisikap, parang paakyat lang yan eh. Ano, humirap pa ng paakyat. Baka lang ang huli. So hindi sumusuko. Yun ang sinisikap na marating. Maganda pa naman, parating, parang paakyat. Kailangan marating ko yung goal. Ang ganda ng salitang goal. Amen? Layunin na nais ko makamtan. Amen? Pag sinabi sinisikap, ano pa? Ha? Sinisikap. Sinisisikap. Okay? Hindi po yun, ano? Sinisisikap ulit. Okay, sinisisikap. Ano po yung sinisikap? Hindi ka papayag. Amen? Hindi ka papayag na ganun na. Okay na, tapos na ako. It's okay. Kontento na ako. Huwag na. Tama? Yung sinisikap, palaging merong at ano ka dito? Desire to improve. Amen? Desire to improve. Sino dito ang gusto bang kuminis ang balat? Kung sa physical. Kuya Gaskin, sino dito ang gusto bang kuminis ang balat? Di ba? Siyempre. Tama? Sino dito ang gustong pumuti? Ha? Sino dito ang gustong maging kasi gwapo o higit pa? Okay, tama sa prayer. Ha? Hindi ba meron tayong pangarap pagdating sa physical? Sino gusto matapos ng pag-aaral? Sino gustong yumaman sa material? Sino dito gusto bumili ng ADB 160? O kaya PCX? Ha? PS5? Ano naman nasa isip nito? May Nintendo ano na? PS5 pa. Ha? Wigo! Ano? Kasi makasap pangarap nito, hindi kolong-kolong. Okay? Wigo. Di ba lahat tayo may pangarap? Amen? Yung mga tahimik sa likod. Yung mga lahi ni Apurme. Di ba? May pangarap tayo, di ba? May pangarap. Lahi ni Apurme, para mas technical. May pangarap tayo, hindi tayo papayag. Tama mo ba? Di ba, sa mga tao lang ngayon eh, lubo, siya ang amo. Di ba, magkakapit ka sa tao, siya ang amo, alam na ang daptagyan mo, ang malagay ng ang pide, o kaya, yung bato-bato na aking balik. Di ba, meron silang desire to improve. Amen? Si Pablo, kahit si matanda na, ang dami na niyang nagawa, pero sabi niya, sinisikap ko pa rin, walang tigil na marating yung gusto layunin. Pagkasabi niyo sa litang goal. Goal. Kaya nakita mo kayo nag-basketball na walang ring. Ano ka kwenta ng basketball yun? Tama? Diba? So, dribble niya, alam kwenta? Kung sa dribble. Tama? Kaya pulos lang pasa. Kaso lang, walang goal. Kasi ang goal yun yung makashoot, makascore. Eh, po ba? Pag walang goal ang buhay mo, wala. Nakakapagod pa rin. Kung hindi yan ang gilid, hindi kaya mo, dulot-dulot yan mo.
Di ba? Pero kapag nakita mo, wow, sa 5 years, paano ba nagsimula si Kuya Dani? Kumusta na siya ngayon? Sabi nga ni Pablo habang pahina yung aming katawan, palakas naman ang palakas yung aming espiritu. Amen. Amen. Hindi po nawawala yan. Alam nyo, goal. Ang goal at ang pangarap ay nakakaganda sa tao. At tao ang pangarap kasi, mistulang pa kayo na. Tama po ba? Mistulang pa kayo na. Kaya kanina, sinikap namin kahit iilan na yung nasundo ko. Iba talaga ang Panginoon kapag kumilos. Tama? Kasi kung pwede lang, lahat ng YP ng DCC nandito. Kasi we pray. Amen? We hope sa Panginoon. Hindi sa inyo para pilitin kayo. Wala naman kasi pilitan sa simula-simula. Only hamon. Ano ba yung hamon? Palawagan, challenge. Ato, tama? Please, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Ayaw ko naman napili kang mahina sa pananampalataya. Kasi Pablo, napakalakas na niya. Ang ginagawa niya? Number 1, sinabi niya, hindi ko palalagay. So, in-admit niya, admit na ikaw ay hindi pa malakas. Pangalawa, forget the past. Tama? Nililimot ko na ang nakaraan. So, admit na hindi ka malakas. Sa Diyos makukuha ng kalakasan. Pangalawa, forget the pains. Forget the past experiences na nagpalakot sa iyo. Ano ang nakaraan na hindi mo gusto balikan? Kasi may nakaraan na maganda na gusto natin ituloy. Amen po ba? Ano yung nakaraan na ayaw mo nang balikan? Pero ano ngayon hindi pa pura natin sa Panginoon kasi hindi natin kaya purahin sa ating isip yun. Hindi natin kaya purahin sa ating damdamin, pero ipagura natin sa Diyos. Alam niyo, kung meron lang akong video dito na i-connect sa aking isip, yung Neuralink ni Elon Musk, alam niyo yung invento ni Elon Musk. Kailan niyo si Elon Musk? Yung pinakamayaman ngayon, tama? Yung invento ng Tesla car, kaya yung mga robot. Okay, kaya yung SpaceX, kaya yun. Meron siya sarili parang NASA. Alam niyo, ang isang invento ni Elon Musk ay yung microchip na ilalagay sa utak ng tao para yung isip mo makukonect sa computer. So pag inisip mo, makakapag-type ka na sa computer. Pag inisip mo na mag-Google, hindi ka na kailangan gagalaw. Iisipin mo lang, nandun na sa computer. Tapos pwede daw i-save. Ito yung kanyang pangarap. Pwede i-save yung consciousness ng tao sa computer. Para pagpatay na siya, makakausap mo pa si Kian. Kian, kumusta ka dyan? AI na si Kian. Okay, nandun sa loob ng computer. Kasi yun yung pangarap niya. Tama? Yun yung kanyang pangarap. Alam nyo, sa mundo ito, walang tigil Walang tigil yung pagunlad. Nakikita niyo po ba ang pagunlad ng mundo? Pagunlad sa maraming bagay. Sige, pwede mo lang magbigay ng observation para hindi na ako magsasalita. Sa 5 years, or hindi na, masyadong mahaba ang 5 years. Sa 2 years na nakaraan, sabihin lang natin. Ano ang nakita mong paglago sa lipunan? iPhone 15 na pinalitan lang na 16. Halos pareho lang din ang itsura. Okay, improvement pa yun. Ano yung improvement? Marami kita yun. Ha? Technology. Ano ang latest na technology na alam niyo? Ha? AI, yan, tama. Diba? Meron na tayo meta AI. Dati wala lang meta AI ngayon. Sabi na, i-chat ko yung meta AI sa messenger. Makibigyan mo ko ng larawan ni Abraham nung pinapatay niya si Isaac. Meron ka nakaagad visual age. Tama? Make me a photo of Abraham na sacrificing Isaac. Bibigyan mo niya ng larawan. Yung isang sinabi lang ko, yung meta AI, yung data researchers na kawayan. May sa amin. Nilagay ko lang bamboo and glass. Ganda. So paglago yan sa technology, paglago yan sa mga bagay. Ano ba? Ano nakikita niyo paglago
lumago sa paligid natin? Ha? Kayo? Kasi anong lumago sa inyo? Lumago sa itsura? Ako, agree ako doon. Agree ako. Gamitan. Ha? Nung dumali ako sa Consuelo, sa 5,000 na tao, mga dalawa lang ang remanded eh. Ngayon, pag Christmas, halos kalahati ng mga tao, remanded na. Tama? Ibig sabihin, lumalago pati yung sivilisasyon. Lalo kayo na people, napaka-bilis kayo magkata. Okay, ano kaalaman ang nagdagdag sa inyo sa loob ng nakaraan? Kahit hindi mo na sa hindi mo na sa spiritual. Sekular, anong panglago meron kayo sa nakaraan? Pangipagkaibigan? So dati, hindi masyado? Mas marami na kaibigan na yan, Ate kumpara sa dati. Nagpabukas. So yung mga pan-influence, tinatanggal na. Walang ibang sa Facebook mo. Nagpabawas daw, unfriend. Ha? Pag-billboard, bakit na rin? Sikat? Ano ang improvement? Pangipagkaibigan. Ano ang improve sa inyo sa nakaraan? Pag-aaral? Yes. Okay. Ano ang mga exciting na pag-aaral ngayon kay Ate Angel sa nakaraan? Anong favorite mo sa atin? Ha? Wala akong favorite subject. Culture. Yan. Maganda. Actually, exciting na topic yan. Yung kultura ng mga tao. Ako, noong una, akala ko boring yun eh. Pero nung napunta na ako sa mga multiculture na mga lugar, sabi ko, ganda. At nakakaramay ka sa tao, bakit nila naisip yun, bakit nila pinaniniwalaan yun, bakit nila ginagawa yun. Kasi merong kultura. So marami tayo pwedeng matutunan. Tama, paglago pa rin yun. Okay, number one, admit na hindi ka pa malakas. Admit, kung sinabing admit, palagi may kulang. Meron kang desire namin na may ilalago pa ako, may i-improve pa ako. Pwede ba sabihin yun? Pwede ba sabihin? May ilalago pa ako. May ilalakas pa ako. Amen? Kasi palagi ganun ako, kahit 25 years na Kristiyano, ano pa ako pwede mag-improve sa buhay? Minsan naiinis din ako sa sarili ko. Hindi naman yung pagkainis na nawawala ka ng gana. Kundi yung parang nangangawit ka na, hindi ako pwedeng ganito ha. Nawala ako natutunan this year. Parang umatras pa ako, tama? Parang hindi ako, walang bagong kaalaman. Kailangan meron pala. Admit na hindi ka malakas. Admit na may kulang pa sa'yo. Sabi niya, ang sabi ni Pablo, hindi ko pinapanagay na. Narating ko na. Forget the past. Pangalawa, inilibot ko yung mga hindi magandang bagay. Forget. Ano yung gusto mong kalimutan? Sa nakaraan. O kaya naman, sino ang gusto mong kalimutan? Baka may love life na gusto mo. Hindi mo makakalimutan siya yung tao. Makakalimutan lang yung mga pain o yung mga ayaw mo ng birthday. Alam niyo, isa sa nakita ko sa mga kabataan bago ako magwakas. Yung baggage. Marami tayo, pagsabi nyo nga, emotional baggage. Naniniwala kayo doon sa emotional baggage? Kung bakit ka parang stroke na paralyzed? Kasi ang daming lumang kwento na. Pwede nang ibaon sa limo. Pwede nang itaktak. Alam niyo yung basurahan na nakadikit? Diba? Yung basurahan na nakadikit, yung papel o kaya yung balat ng shampoo. Hindi ka papayag na ibabalik mo yung basurahan na may nakadikit pa rin. Sa mga tamad, gano'n, diba? Pag tinaktak ko, meron nakadikit. Kaya mo na yan. Nung kami talaga kahit sa ilog, bawal na ngayon yun. Nung kami, ewan ko, may rami pa rin gumagawa. Nagtatapon na basura sa ilog. Okay? Huhugasan mo talaga hanggang may nakadikit. Minsan, ang pinaka-ayaw ko nakadikit, yung balat ng sibulas, ang hirap tanggalin yan. Parang siyang lalo na yung natuyunan ka siya doon sa, kailangan pang, yun ang puko. Ang baho pa naman ng basurahan. Pero ngayon sa buhay Kristiyano, nililimot ang nakaraan kasi ang dami nating emotional baggages. Dala-dala mo, pero hindi mo na siya
Kailangan. Pwede ba yun? Pupunta ka sa JS, may dalawang kaldero. Ano mo, ano na nangyayari yun? Nangyayari yata, ang dalayan pa ka. Tapos sa kaldero na dalaman, may panguling. Tama? Di ba? May mga bagay na kapag sa natatanging okasyon o nasa natatanging layunin, hindi ka magdadala ng maraming bagay. Sige yan, halimbawa nakamotor. Magdadala ka mo ng stand fan. Diba, isa sa pinakamahirap iiyak ka sa motor yung stand fan. Diba, nung talagat eh, diba, nung maklan eh. Tutunan mo rin. Kami naranasan namin maghakot sa wala pa kami sasakyan doon. Pinakakakot namin, ano mo. Pero mo, LPG ha, aking LPG sa NNC, dahil wala namin, paano ka namin kaulan? Tama? Pero, parang hindi siya nababagay, tama po ba? Dahil hindi siya akma doon sa pagil. Mabuti pa yun, kailangan pa talaga. Pero sa atin, ang dami. Ang daming 2022 pa nangyari, pero hanggang ngayon, tanda-tanda pa. Masama pa rin ang loob mo. Tama? 2023 pa nangyari, pero hanggang ngayon, parang kahapon lang nangyari. Uy! 2 taon na yun. Tama? 2025 na. Kailangan, itaktak mo na. Hugasan mo na yung basura mo na parang bago. Kung pwede nga, i-Clorox mo, sabulin mo. Tama? Kasi hindi nakakabuti sa'yo. Okay? Hindi nakakabuti sa'yo. Pwede mo ba? Isuko natin sa Panginoon, Lord, I want to forget the past. Ang hindi mo lang makakalimutan sa nakaraan ay yung magagandang bagay na nagpalago sa'yo. Okay? At doon sa pain, kung meron ka mong matatandaan doon sa pain, yung lesson. Ano po ba? Experience is the best teacher. Lagi sinasabi sa akin. Matututo ka sa nakaraan. Hindi ka matututong mag-block na ng tao, mag-unfriend na ng Facebook, tama? O kaya naman ay bakuran ka. Meron tayong tinatawag na trust issues. Pagkita kayo sa salina, trust issues. Sino dito may trust issues? Lahat tayo meron ka na, tama? Alam nyo, ang trust issue ay gawa ni Satanas. Kasi sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay palaging nagtitiwala. Ang sabi niya, sa 1 Corinthians 13:8, kung hindi ako nagkakamali. Ang pag-ibig ay trust all things and trust all times. Every time. Okay, pwede natin tingnan yun. Sabi niya, okay, nasa 7 pa siguro. Mapagtiis hanggang wakas, ang sabi niya, ang pag-ibig ay mapagpatawad at mapagtiwala. Ang pag-ibig ay mapagpatawad at mapagtiwala. Alam niyo yung salitang trust issue? Nasaktan ka lang minsan, tapos, ano tawag dito? Ini-stereotype mo. Ano yung salitang stereotype? Nilalahat mo na. Dahil ang lalaki, ang tiyan na talaga, sabay talaga yung kinalagbakan, sabay mo. Sabay kayo man, tama? Pero isa lang yung nakasakit, si Pompong ay nakasakit sa kanya. Tama? Iba si Pompong. Si Pompong. Ang type 2 ako, type 8 ako. Tama? Pati ba kami, huwag mo kami itutulan, tama? Trust issue is gawa ng kalaban. Alam nyo, isa sa kinakalimutan yung mga pain ng nakaraan at nagbigay sa iyo ng teklat, ng sugat, na ayaw mo nang magtiwala ngayon. Kaya nakisa, tama? Kaya ito kilala ko. Kilala niyo si Kuya Rene Marquez? Rene Marquez? Ha? Bakit naging matandang binata si Kuya Rene Marquez? Kasi na-heartbroken, tapos nilahat niya lahat ng babae. Huwag na kayo, tumanda. Hindi na nag-asawa. Kawawa siya. Ibig sabihin, ikaw din ang kawawa kapag meron pang emotional baggage. Tama po ba? Sino bang magdadala nun? Kaya yung kinagagalitan mo, nakangiti pa. Tama? Akin nakagandahan, wala lang milyari. Ito naman eh, ito niya mo yung magkunwari. Gusto, kasayahan na pa. Samantalang ngayon nabalo. Kapal na dewang may asukal kayo ko. Tama? Pero, nasa iyo ang basket. Nasa iyo ang basket. Anong tatanggalin mo sa basket? O anong dadalhin mo? Emotional baggage, trust issues. Ang sabi ni Pablo, ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. Pero tayong salita, past is past. And the only thing na pwede mong balikan sa past ay yung learnings.
yung karunungan. At balikan natin, sabi kanina ay sinisikap kung marating yung goal. Okay, balikan natin yung salitang goal. Pag sinabing goal, meron kang gustong makamtan. Pwede ko mo kayong patahimigin sandali. Anong gusto nyo makamtan this year? Ha? Anong gusto nyo makamtan? Most especially sa spiritual, sa pananampalataya. Anong gusto nyo makamtan? Pwede po ba tahimik lang tayo? Sige, magbibigyan ko ng time para makapag-reflect tayo. Pwede tayong yumuko sandali, tumingin, parang prayer, pero ano ang gusto mong i-expect sa Diyos, sa Panginoon, na marating this year ng 2025? Pwede mo ba? Tingin tayo sandali or lumugo tayo? Ano ang gusto mong marating? At ito, tingin natin sa Panginoon. Okay, maraming salamat. Sana gamitin ng Panginoon yung mga pagkakataon na ito na mag-isip-isip. No? Alam niyo, bilang young people, meron akong gusto i-share sa inyo na alam niyo yung meditation or reflection. Pag sinabi yung reflect, di ba ginagaya natin ang reflect sa tubig o kaya sa salamin? Di ba? Pag tayo kumarap sa salamin, sino ang i-expect nyo makita? Si Webem? Hindi, siyempre, diba? I-expect mo yung sarili mo. Pero ano yung i-expect mo rin kapag nag-reflect ka? Ano ang inaasahan mo makita? Ha? Ano yung inaasahan mo makita pag nagsasalamin ka? Ha? Sige, pag nagsasalamin kayo, sino dito ang nagsasalamin? Isa sa cellphone na tayo nagsasalamin, di ba? Pero bakit kayo nagsasalamin? Ano ang goal? Ha? Para makita ang itsura. Kung may dumi sa mukha, tatanggalin, siyempre. Tama, bibigan din yun eh. Nakita ko yung sarili at hindi inaayos. Ano ba? Bakit tayo nagsasalamin? Ha? Ara? Okay, kung hindi maganda yung kanyang ayos, tama? Kung mukhang ewan daw, sabi ni Ate Tira. So
So, siyempre, aayusin mo kung mukha kang ewan. Ano, pag inayos mo, ano na? Kung may nagbago, okay, no? Kahit tigyawan mo lang, tama, lumiit na ba yung tigyawan ko or lumaki. Reflection. Bakit ka nagsasalamin? Sige, sa batang likod. Any answer? Bakit kayo nagsasalamin? Ha? Para mapatunayan gwapo? Ako, gano'n ako. Pag nagsasalamin, sabi ko, tama. Tama yung pakiramdam. Hindi, siyempre, ayusin mo kung meron may hindi maayos. Tama? Ako, isa sa pinaka-ayaw ko, which is nangyayari ngayon, wala pa naman akong panyo, yung merong olive oil. Okay? May mantika sa mukha. Okay? Bata pa ako, ayaw ko na yung oily skin. Kasi napaka-oily ko talaga. Madalas, no? Pero ano yung nag-expect ka, when you reflect, meron pang standard na hinahanap. At kapag yung itsura mo, wala doon, diba? In-expect mo, bago ka magsalamin, maayos ang buhok mo. Pag tingin mo, hindi pa naman ayos. So yung standard na nasa isip mo, yun yung i-reflect mo doon ngayon. Ngayon, kapag nagsuklay ka, tsaka inayos mo, tama po ba? Yung expectation mo, yun yung nararating. Tama? Bawa, nag-lipstick ka, tapos medyo umulas, ano yan, kumala. Hindi ba, kapag nagsalamin ka, anong i-respect mo, maayos. Kaya kapag hindi maayos ang gagawin mo, ayusin mo, pupunasan mo, kaya magre-retouch ka. Kung yung mascara mo ay umagos na, talo na, napawisa ka, kaya napaiyak ka, diba ayusin mo? So anything na hindi maayos, meron ka lang dalang idea ng ideal. Tama ko ba? May dala kang idea ng ideal. Ito ang gusto ko i-expect. Kaya pag salamin mo, ano nangyari? Tama? Nagulat ka, bakit? Kasi hindi ayon sa iyo i-expect. Alam niyo ang reflection, kapag kayo bago matulog, ito ang isang suggestion ko sa inyo. Isa sa nakakalago sa buhay Kristyano, mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Okay? Bago ka matulog, hindi yung nakaselfon ka lang hanggang malupat na, hindi ko lang kung ikaw yung nalupat na yung cellphone mo. Makakatulog ka na lang na hindi mo na mamamalayan. Yung isa ko, nangyayari din. Bisyo na, masyado, tama? Sobra ng cellphone yan, kaka-cellphone mo yan. Pero pwede ba na, bago ka matulog, mag-reflect ka, o kaya pag-agising mo sa umaga, mag-reflect ka, habang nakatulala ka sa hangin, ayan, nakatulala sa lamig ko. Nakatulala sa hangin. Alam nyo, ulit na yan, yung mag-reflect ka. Pag nag-reflect ka, nakikilala mo ang sarili mo. Nai-improve mo kung saan ka nagkulang. Naalala mo kung saan ka nagkamali. Tama, tapos nag-iisip ka, paano ko aayusin ang sarili ko? Paano ako lalo pang magiging nagamit-gamit sa Panginoon? Pinakahuli, sabi niya, pagkatapos ng forgetting the past or forgetting the things behind, reaching out for the things ahead. Nangangarap. Alam niyo reaching out? Pag sinabing reaching out, gusto kong marating yun. Anong goal po ninyo? Ano, ako bumili ako ng saxophone nandun sa bahay. Nandun lang sa kwarto ni Ate She, na tenga na almost a year. Pinakapangarap ko, sa lahat ng instrumento, pinakapangarap ko ang saxophone. Nung nabili ko na, inutang ko lang, in-credit card namin, natapos kong bayaran. Nakapag-practice ako ng ilang buwan. Tama, tinuro ko pa nga sige, sabi ko, total, mag-i-improve na ako, mag-upgrade ako ng, ano tawag saxophone, binigay ko sa kanya yung aking mga recorder, yung flute. Kasi marunong din ako ng flute, yung bamboo flute, saka yung porcelain. So, tinuruan ko pa siya ng basic, natuto rin siya. Tapos, tinabi na rin niya. Ako din, tinabi ko na yung aming saxophone. Alam nyo? Mabigat sa loob ko na, sabi ko sayang yung kung 8 buwan yun na natenga, sa 8 months, hindi mo natuto. May dahilan naman ako minsan kasi asthmatic ako. Nahihirapan ako huminga kasi hinihipan ng saxophone napakabigat pa niya namang hipan. Talagang pakitsan mo, tumitigas kapag tsaka dito sa panga mo, parang, alam niyo yun, wala na may palubukan na kalalobok, di ba? Masakit kayo panga. Pero, wala naman kasi nararating kung walang pagsisikat. Tama? Reaching out, nag-stride sa isang English, striding.
what is ahead. Tama? Striving for what is ahead. Alam niyo yung salitang strive? Para siyang hagdan na napakahirap akyatin, pero hindi ka napapagod na gusto ko makarating sa dulo. Amen. Hanggang sa kunin na tayo ng Panginoon, hanggang sa tumanda na kayo, hanggang sa mag-asawa na kayo, reaching out what is ahead. Ano gusto nyo mangyari? Ako practically, yan. Yung aking saxophone, babalik ako muli, pupunasan ko muli. And I pray, makapag-special number ako. Yun ang pangarap ko, makapag-special number ako sa DCC. Kasi hindi ako marunong kumanta. Kaya pakakantahin ko na lang yung aking saxophone. Sasabayin ako ng piano ni Justin, halimbawa, o yung banda. Tapos ako yung kakanta through saxophone. Tama? Pinag-aralan ko yung mga magagandang kanta. Meron na ako na yung paborito kong The Heart of Worship. Natutugtog ko na. Kahit medyo hinahapo ako. Pero nakita ngayon, wala na ako alam. Alam ko pa naman yung skill, siyempre, pero magsisimula ako ulit sa zero. Kumusta ang pag-aaral mo ng Bible? Kumusta ang prayer life mo? Amen? Kumusta ang iyong pag-preach? Kung nag-preach ka na, anong gusto mo pang matutunan? Paano ka nagsishare sa classmate mo? Kailan ka huling nag-share? Anong gusto mo mangyari ngayon this day? Amen? Amen po ba? Improve. Reaching out for what is ahead. Sana mag-improve pa tayo sa biyaya ng Panginoon. Ulitin ko lang. Ano sabi sa una? Admit na meron ka pang kahinaan. Hindi ka pa malakas. Amen? May improve ka pa. Pangalawa, kalimutan mo na. Yung mga dapat mo, kalimutan. Forgetting what is behind. Pangatlo, reaching out what is ahead. Ano ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Pwede bang ulitin natin yun? Ano ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Ano ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Ano kailangan mas makasama yan sa inyong pinapangarap at inyong isip? Amen? Napakarami pa pong talata, pero inaakala ko na mahaba na yung aking share. Ang sabi lang sa Isaiah 43 verse 18 and 19, ay share ko ito last year. Ama, sabi niya, remember not the former things. Ang sabi niya, nor consider the old things. Behold, I am doing a new thing. Sabi niya, that is springing forth. Sabi niya, huwag niyo nang alalahanin. Lagi na natin sa Tagalog. Isaiah, hindi ko na masyadong papaliwanag, babasahin na lang natin. Sabi niya, Isaiah 43, 18 and 19. Pwede niyong gawing light verse. Tama? Pwede niyong gawing hamon this time, this season. Okay? Pwede ba natin basahin? Sabi niya, ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Ilibing mo na sa limot. Kutkot mo rin. Tama? Kalimutan mo na ng tuluyan. Ibaon sa limot ang mga nangyari sa panahong una. Pangalawa, 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. So ito yung expectation natin, Lord, excited ako sa bagong gagawin mo, Lord. Amen? Lord, excited ako sa kung anong ituturo mo this 2025. Turuan mo ko. I am willing to learn, okay? Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Masabi pa niya, manifesting. Diba? Lagi naririnig sa itong manifesting. Ngayon, bago-bago yun sa mga kabataan, di ba? Manifesting, nangyayari na. Ito ay nagaganap na. Hindi mo pa ba napapansin, hindi mo pa ba nakikita. Gagawa ko ng isang daan sa disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar nito. Ano ibig sabihin nun? Kahit disyerto, pwede magkaroon ng ilog. Ano ibig sabihin? May pag-asa. Kahit pangit nung nakaraan, they are new every morning. Yung kahabagan ng Panginoon, may bagong kaparating. Be excited. Okay? Be excited sa taong darating. At i-ready mo ang sarili mo. Pwede po sabihin, i-ready. I-ready. I-ready ninyo ang sarili ninyo kung ano pwede nyo improve. Kung ano pwede gawin ng Panginoon sa inyo. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. I am praying for you all. Okay? Nagpipray ko kayo na hindi kayo maging talunan sa buhay, kundi maging palaban. Amen? Sana maging palaban kayo sa buhay at hindi po talunan. Sana wala nang young people na malungkutin. Kung malulungkot ka lang
kaman, bawi agad tayo, may Panginoon ka, may church na kumakalinga sa iyo, may mga kapatid na nagpapray sa iyo. Higit sa lahat, nagawa mo na lang minsan makalawa. Kaya mo yan, amen? Sabi niya yan ang Panginoon. Let us now pray. Mag-pray muna tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat sapagkat tinuturuan mo kami humakbang ng isa pa. Humakbang kami ng isa pang paglago, ng paglapit, ng isang paglago, pag-improve pa sa aming pong buhay. Lahat ng aming na pag-usapan, Panginoon, mawawala ng halaga kung hindi mo ikinusin ang puso ng iyong mga anak. Lord, I pray, hamunin mo kami at pakin mo kami muli. Nakakapagod po mabuhay ng hindi masaya. Nakakapagod po mabuhay ng hindi maalab ang aming puso sa iyo. Nakakapagod po mabuhay na mayroong bagahe na dala-dala sa aming puso. Samantalang ang turo mo sa amin ay magsimulang muli, umakbang ng may positibong kaisipan na nakatingin sa iyo, hindi nakatingin sa paligid, kundi sa aming Panginoon Jesus. Panginoon, salamat. Lahat ng emotional pain, lahat ng mga emotional baggages, lahat ng mga trust issues na nakaraan. I pray, we hope, Lord, umaasa kami na gagawa ka ng bagong daan. Na para bang disyertong tegang, pero tayo ang gawa ng ilog. Rivers in the desert will I see, ang sabi ng isang awitin. Panginoon, nagpapasalamat kami kasi sa iyo may pag-asa. Sa iyo, pwede kaming mangarap muli. Sa iyo, pwede namin burahin ang nakaraan. At mag-paint kami ng isang bagong kwento na mas maganda. Mas matalino, mas maingat, at mas lumago sa mga karanasan. Yakapin mo ang iyong mga anak na nandito, Panginoon. Turuan mo silang magbulay-bulay. Turuan mo silang laging manalangin. Turuan niyo po sila na salaminin ang kanilang sarili. Kung ano ang gusto nilang marating. Kung ano ang iyong ginagawa. Salamin niyo ang sarili kung saan sila nagkukulang. At ito ay magiging pangaan ng kanilang paglago, Panginoon. I pray na maging masaya sila sa magkawag na ito, sa lahat ng party, lahat ng kwentuhan, lahat ng gagawin. Iingatan mo kami habang kami ay nandito sa Indonesia. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pagpakulo sa Panginoon, kaya natin, sa ating mga kuya, maraming salamat po. Yan, okay.